Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Bali, sakit kasi ng dibdib ko. Dito ko na lang po sasabihin sa inyo. Nahiya man ako pero para mailabas ko rin sakit ng dibdib ko. Ako po ay nandito sa Maynila. Ang pamilya ko ay nasa probinsya. Namatay ang aking mama. May isa po akong anak. Nag-aalaga sa kanya. Kasama po nila yung kapatid ko. Isa kasi sa kapatid ko na sa abroad. Tatay ko. Hindi ko hinusgahan sila. Pero pasaway kasi talaga yung tatay ko. Simula, pasaway talaga tatay ko. Pero wala naman akong magagawa at tatay ko yun. Dumating kasi nagkasakit ang nanay ko. 5 years namin siyang inilagaan sa diabetes. Pupunta kami ng Cebu para ipagamot siya. Okay na siya. Tapos pagdating ng mga isang linggo, ayun, may sakit naman siya. Dinadala ko na naman sila sa provincial hospital sa amin. Kasi nandito ako sa Maynila, pauwi-uwi ako. Yung trabaho ko, naapektuhan na. Kailangan ko lagi may pera. Kasi, yung mga gamot niya, hati kami ng kapatid kong babae. Yung isa, nasa probinsya. Ako dito sa Maynila. Inaamin ko. Nagkanda hirap-hirap talaga ako. Kasi yung mga gamot niya napakamahal at lagi pang na-hospital. Ang masakit, makikita ko siyang mawala na yung nanay ko. Sabi nga nila, papahingahin ko na daw nanay ko kasi nga tanda na rin. Ang edad pa lang nanay ko 73 years old na siya. Kahit man lang ganun, gusto ko pa rin siya makitang buhay. Di ba mahirapan ako, basta makita ko lang yung nanay ko. Sorry. Ngayon, talagang marami kaming utang. Nagkaroon utang kami noon. Kasi ang hirap, nahirapan ako. But hindi naman kalaki ang sweldo ko dito sa Maynila. Siyempre, minsan kaming magkakapatid nag-aaway. Alam nyo kung bakit. Minsan kasi kung manghingi sila orada-orada, hindi naman ako nakaibig dito ng pera. Ayun, nakahiram ako sa bangko. Nanghiram ako ng pera sa bangko ng 50,000 siguro yun. Biglang dumating ang pandemic. Hindi na ako nakapagbayad sa bangko. Hanggang ngayon, nagbabayad patuloy ako. Pero okay lang. At least nagamit ko dahil sa nanay ko. Tinanggap ko na rin. Nung umuwi ako nag-alaga sa nanay ko. Lahat ng time ko binigay ko sa nanay ko. Umuwi ako. Lagi siyang masaya. At parang wala na siyang sakit. Kasi alagang-alaga ko siya sa pagkain, sa gamot, paano lahat. Kaya parang ayaw niya ako pabalikin dito sa Maynila. Kaso nga lang, pag di ako bumalik, saan ako kukuha ng pera? Wala na akong pera. Ngayon, ang hirap. Nung umuwi na ako dito, nagtrabaho ko dito, hindi ako nakakatulog. Kasi yung nanay ko lagi inaatake, alas 2 na madaling araw, tanghali, lahat, hinahanap ako. Hindi naman ako makauwi agad. Kasi nga malayo yung amin. Masakit talaga dibdib ko. Inatake siya, namatay siya.
Namatay yung nanay ko, wala ako doon sa piling niya. Umalis ako, sabi yung iwanan baka pagbalik ko. Patay na siya. Yan nga, totoo nga ang sinabi niya. Nasaktan lang ako kasi nga na-stress yung anak ko. Sobrang stress niya. Bigla nawala yung lola niya. Siya nag-alaga nun. Ang bait ng anak ko. Masunurin. Pero nawala yung nanay ko nung namatay yung nanay ko. Hindi na siya hindi na siya tulad dati. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Ngayon yan ang problema ko. Kasi malayo ako sa kanila, kapatid ko na natitira. Malaban na siya sa kapatid ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya kasi pag nagkita kami, pag umuwi ako doon sa amin, sinasabi niya. Pinapasaya niya yung sarili niya kasi nasasaktan siya, wala na yung mama ko. Wala na yung lola niya. Parang nagre-rebuild siya. Hindi ko alam, hindi ko rin siya masasaktan. Gusto ko siya saktan. Kasi minsan naiinis ako pag tumatawag ng kapatid ko. Basta gusto ko umuwi. Kaso walang nasa isip ko. Baka nga siguro magulo ang isip niya dahil nga mahal na mahal po niya yung lola niya. Ako, tulad sa akin, mahal na mahal ko yung nanay ko. Kung pwede nga lang, wag na lang siyang mamatay, wag na siyang umalis. Nung namatay siya, gusto ko na sumama. Napigilan na ako sa amin kasi gusto ko na magbigti. Gusto ko nagtali na ako sa liig ko kasi gusto ko sumunod sa nanay ko. Ganun ko kamahal yung nanay ko. Nung nawala siya, di ko siya natanggap. Hanggang ngayon, matagal na, hanggang ngayon. Masakit na rin sa kalooban ko na gano'n ang nangyayari. Ngayon ang problema ko yung anak ko kasi parang nagwawala na siya. Pagit na ang ugali niya. Doon ako nasasaktan din. Masakit talaga sa akin. Kaya yung kapatid ko laging nagsasabi sa akin dito, meron pa akong tatay. Yung tatay ko matanda na rin. Gusto ko sana sila alagaan. Gusto silang dalhin dito sa Maynila. Kaso lang may matrabaho sila dun eh. Hindi ko sila maano. Tsaka dito wala rin mag-alaga sa kanila. Mahirap dito kasi sa Maynila. Mas maganda doon, presko ang hangin. Makapagligo-ligo sila sa dagat nun kahit walang bayad kasi malapit lang kami sa dagat. Ngayon guys, ang problema ko, ano po masasabi niyo sa papayo niyo sa akin? Saktan ko ba yung anak ko dahil nagbago na ugali? O hayaan ko lang muna siya kahit sagot na niya ang kapatid ko. Ano po yung gagawin ko? Alam ko marami kayong isasuggest sa akin kasi mahirap pagtrabaho na may problema, lalo't family problem. Kaya ko naman ang problema dito sa planta. Pero pag pamilya ko talaga, di ko kaya. Iyak talaga ako. Yun lang po. Maraming salamat po.